and our guilt. Yonder on Calvary's Mount outpoured, there where the blood of the Lamb was spilled. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Sin and despair like the sea waves cold threaten the soul with infinite loss. Grace that is greater, yes, grace untold, points to the refuge, the mighty cross. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Dark is the stain that we cannot hide. What can avail to wash it away? Look, there is flowing a crimson tide, whiter than snow you may be today. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Marvelous, infinite, matchless grace, freely bestowed on all who believe. You that are longing to see his face, will you this moment his grace receive? Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair, when the saints of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share. When his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. Magandang gabi mga kapatid. So muli tayo po ay nasa tamang schedule po na Miyerkules po ng gabi, alas 8 ng gabi. So magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid sa lugar po ng mga Tagalog at sa buong Pilipinas. Ngayon po sa mga kakapsat. Magkapsat po sa Ilocos, sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, kahit sa iba't ibang bansa. And dahil po mga Ilocano po, na ibang rabi, kada kayo amin, kakapsat.
at ang mga ating mga kaigsuonan, mga Bisaya. Maayong gabi sa inyong tanan, magsuon, sa ating mga kapatid na waray-waray sa may Samar at Leyte, maupay nga gabi, kabugtuan ko kang Kristo, yung mga taga Bicol region, yung southern part ng Luzon, Diyos marahin na banggi sa inyong gabos. Sa Pangasinan, sa Santo sa Labi, at sa kayo namin, dito po sa amin, may pabay, kaya mga. So ating pagsapo ay maaaring nakakabigla, ano po. Ating pong paksa ay there is no Church of Christ doctrine. Yun pong ating pag-aaralan po sa gabing ito. Kasi marami tayong napapakinggan ay sa doktrina ng Church of Christ. According to the doctrine of the Church of Christ. Minsan mayroon pang Church of Christ preachers. Walang Church of Christ preachers. Gospel preacher meron. So dito po sa ating pag-aaralan, gusto nating bigyan po ng kalinawan ang bagay na ito. There is no such thing as a Church of Christ doctrine. Kasi pag sinabi ng Church of Christ doctrine, it implies na yung doktrina, the doctrine is defined and authorized by the church. Na ibig sabihin ng iglesia ang gumawa at nagpatupad ng aral. Kaya Church of Christ doctrine. So ito yung doctrine na nagagaling sa Church of Christ. Di ba? So yun ang magiging implication. Pero the truth is the church does not have its own doctrine. Walang aral ang Church of Christ. In other words, walang ginagawang aral ang Church of Christ. Yan ang ating gustong bigyang liwanag po sa ating pag-aaral sa gabing ito. Maaaring hindi natin masyadong pinapansin pag sinasabi natin Church of Christ doctrine. Hindi natin masyadong binibigyan ng pansin yun. Pero yun po ay actually hindi siya accurate. Hindi siya tama. Pagka ginagamit natin sa ganung paraan at papaniwalag natin kung bakit. Ito pong concept that the church has its own doctrine. Itong kaisipan ng iglesia may sariling aral came from the Roman Catholic Church. Ito yung nanggaling po sa iglesia ng aking kinagisnan, the Roman Catholic Church. At tignan po natin ang quotation mismo galing sa Roman Catholic Church. Dito po sa Question and Answer, Catechism, edited by Father M. Guzman and Father M. Castillo, 1984. Sinagtala Publishers Incorporated, Imprimatur, Most Reverend Pedro N. Bantique, DD, page 52. Meron po ang ganitong aklat, sa aking library. Number 202. Why does the church make laws? In other words, ang tinatanong bakit ang iglesia gumagawa ng kanyang kautusan. Ganyan. The church makes laws to guide us in our Christian duties and to determine further the obligation arising from God's commandments. Kung tatagalogin natin, sinasabi ng iglesia po ay gumagawa ng batas o papatubayan tayo sa ating mga obligasyon bilang mga Kristiyano at upang malaman natin kung ano pa ang mga obligasyon na nagagaling sa kautusan ng Diyos. So in other words, they interpret God's commandments and make laws. Gumagawa sila ng batas mula sa mangutos ng Diyos. Number 204. By whom is this right to make laws exercised? This right to make laws is exercised by the bishops, the successors of the apostles, and especially by the Pope, who was the successor of the chief of the apostles, St. Peter, has the right to make laws for the universal church. So, yung sabihin, ang mga tao, mga obispo, na sila po ang kapalit ng mga apostles, at lalo na po yung Pope, na siyang kapalit ng pinakapunong apostol, allegedly, si St. Peter, ay meron daw karapatan gumawa ng batas para sa pangkalahatang iglesia. So, ito yung kanilang aral. Ito po yung catechism, this is their doctrine, that the church has the right and authority to make laws. So sila yung gumagawa ng sarili nilang doktrina. Kaya nga, Roman Catholic doctrine.
dito yung doktrina na ginawa ng Roman Catholic Church. Meron din po sa isang aklat na meron din po sa library in the book Catholic and Christian by Alan Schreck, kung ano po pronunciation yan, who is undoubtedly a devout Catholic, on page 51, and we quote, "The Catholic Church teaches that God guides the bishops of the church in discerning the true meaning of the scriptures, and that they cannot teach error whenever they meet together as an ecumenical or worldwide council and officially interpret a disputed passage of the scripture. According to Catholic doctrine, the Church defines the doctrine. It then becomes a Catholic doctrine or dogma. Thus, there is a Catholic doctrine." So, yun dito sinasabi po sa atin, kung ating niliwanay sa ating wika. Tinuturo daw po ng Catholic Church na ang Diyos, pinapatubay niya ang mga obispo ng iglesia upang matanto ang tamang kahulugan ng mga kasulatan. At hindi sila maaaring magkamali kapag sila nagkakatipon bilang isang ecumenical o pandaigdigang konseho. At kailang binibigyan ng opisyal na kahulugan ang isang pinag-aawayang bahagi ng kasulatan. So meron silang right na to interpret the scriptures. And then that makes it a law of the Roman Catholic Church. So sila po ang kailang katuruan, the Roman Catholic Church has the right to make laws. The bishops, the ecumenical or worldwide council of bishops, they have the right to make law. So kaya merong Roman Catholic doctrine because it comes from the Roman Catholic Church. Kasi ganun po makikita nyo, Roman Catholic doctrine. That means it is a doctrine by the Roman Catholic Church. Diba? Kaya pagka gagamitin natin Church of Christ doctrine, it necessarily implies that it is a doctrine that came from the Church of Christ. The Church of Christ does not have the authority to make laws. Wala po silang karapatang gumawa ng batas as far as God is concerned. Ganon din po sa mga Protestant denominations. Ito yung mga denominations which are not Catholic, in Protestant denominations. Most of the mainline churches, yung mga lalaking mga kapulungan, the mainline churches, they determine their position on certain issues or changes in their principal doctrines in a council, synod, or a convention. So, yung po mga mainline Protestant denominations, ginagawa po nila yung aral nila sa mga konseho, sa mga synod or convention. Doon nagdadala po ng mga representative ng bawat church within that denomination. And then they make determination of their doctrine or any changes that they would like to make. For instance, halimbawa, a woman pastor, mag-uipon sila, they will convene, and then they will determine whether a woman has the right to become a pastor. So it is not the Bible, it is the synod or the council or convention which make or determines the doctrine. Yun po ang makikita natin, kaya meron silang doktrina. Ngayon, kumisa naman, in a more centralized denomination, kasi may mga denomination which are not centralized. Halimbawa, yung mga Baptist churches, they are not really centralized. Although meron silang, halimbawa, yung Southern Baptist Convention. But the individual Southern Baptist churches are independent. Makita natin, they are not strictly centralized. May mga denominations which are really centralized. So meron silang mga tinatawag nating mga president of the denomination or an executive minister of the denomination. And they define their doctrine. So, yung makikita natin. In some cases, meron naman po mga denomination, they follow the alleged revelations of a so-called prophet or prophetess. Tulad po ng Seventh-day Adventist Church, Ellen G. White. They follow the prophecies of Ellen G. White. So meron silang sariling pinaniniwalaan, meron silang sariling doktrina.
So yun po makikita ng konsepto pag sinabi natin, halimbawa, Baptist Church. The Baptist Church makes its own doctrine. O halimbawa, Southern Baptist Church. Meron siyang sariling aral na ito pinag-uusapan nila within the Southern Baptist Convention. So gumagawa sila ng sariling doktrina. Now yun po ay alien to the Scriptures. The Scriptures doesn't authorize the church to make its own laws. Wala tayong mababasa sa banal na salita na ang iglesia ay may autoridad na gumawa ng kanyang sariling batas. Wala tayong karapatan. We have no authority to make our own doctrine. Bakit? The head of the church is Christ. In other words, siya ang pinakapangulo ng iglesia. Pag sinabi natin head, he has the authority. Is the authority. Siya is the source of authority. Yan na sinabi natin head. Siya ang pinakapuno. Siya ang pinakamataas sa loob po ng iglesia. Di ba? So dito sa Ephesians chapter 1, verses 22 to verse 23, tinuturo sa atin, babasahin po natin. Sa Ephesians chapter 1, Ephesians chapter 1, verses 22 to verse 23, sinasabi sa atin that Christ is the head over all things in the church. And basahin po natin. Dito sa aking New King James. Ito ating and he put all things under his feet and gave him to be head over all things of the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. So sabi dito is the head of over all things in the church. Sa lahat ng mga bagay na nasa iglesia, ang ating Panginoon ang Pangulo. So siya ang pinanggagalingan ng lahat ng aral at lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa iglesia. At kung sinasabing all things in the church, definitely kasama yung doktrina doon. So the doctrine is from Christ. Hindi po galing not from any other man or men, but from Christ. And the doctrine comes from Christ. The apostles, yung mga apostol, where did their doctrine come from? Saan nanggaling yung mga bagay na tinuturo ng mga apostles? Galing ba sa kanilang sarili? Did it come from their own personal determination? Galing ba sa sarili lang kaisipan? Yung mga aral na tinuro ng mga apostol? Hindi. No. It came from Christ, not from the apostles. Kaya lang po tinatawag na the apostles' doctrine because they were the one who taught it. Sila nagturo, katulad ng the law of Moses. Ito yung batas na ipinagutos ni Moises, pero ito galing sa Diyos. Hindi galing kay Moises. Apostles' doctrine, silang nagturo ng doktrina, pero ang doktrina ay galing sa ating Panginoon. Hindi sa Mateo chapter 28, Matthew 28, verse 20, sabi ng mga 20, verse 20, sa ating mga Pinoy, mas distinct yung 20, teaching them, the apostles, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Sabi nito, teaching them. What will they teach? Teaching them to observe all things that I have commanded you. So yung mga bagay na tinuturo ng mga pastors na galing sa mga bagay na pinag-uutos ng ating Panginoon. Hindi galing kayo sa kanilang sariling kaisipan or from their own determination or from their own thinking. It came from Christ. Teaching them whatsoever I have commanded you. So ang tinuturo ng mga pastors ay mga bagay na itinuro ng ating Panginoon sa kanila. Very clear, di ba? So hindi nanggaling sa mga apostol. When Apostle Paul, writing to the Corinthian brethren, regarding their abuses in the Lord's Supper, yung pong 1 Corinthians chapter 11, yung second part, ay tungkol po sa pag-aayos ni Pablo sa maling paggawa ng Lord's Supper during the time.
ginagawa nilang common meal, yung Lord's Supper. So, Apostle Paul corrected the Corinthian brethren, at ang sabi niya, "For I have received from the Lord that which I also delivered to you." Sinanggap niya sa Panginoon ang mga bagay na kanyang ipinag-uutos sa kanila. So dito galing kay Pablo. Ito'y galing sa ating Panginoon. Tinuro niya kay Apostle Paul. Doon po sa Galatians chapter 1, ipinapaliwanag po ni Apostle Paul na mga bagay na kanyang itinuturo ay hindi galing sa tao. Balik sa Galatians chapter 1. Basahin po na sa Galatians chapter 1. Dito po sa verse 8 to 10. Kanya. Verse 10. Basahin po natin na po. And then verse 12. "But for I neither received it from man, nor was I taught it." Hindi rin tinanggap sa mga tao o tinuruan siya ng tao kanya. But it came through the revelation of Jesus Christ. So, hindi raw po'y galing sa pagpapahayag ng ating Panginoon, hindi galing kay Apostle Paul. Yung itinuturo niya Ebanghelyo, di ba? Mahina raw ako dito. Tingnan po natin. Correct natin. Correct ko lang po. Mahina nga. Yan, okay na. Yan. So, hindi po galing yung kay Apostle Paul. Ito yung galing sa ating Panginoon. Okay na po. Namalakas na yan. Yun din po sabi ni Paul sa the 14th chapter ng 1 Corinthians. Sa verse 37, ito sabi ni Apostle Paul. "If anyone thinks himself to be a prophet or a spiritual," sabi niya sa atin, "let him acknowledge that the things which I write to you are the commandments of the Lord." So lahat ng mga bagay na itinuturo ni Apostle Paul ay kautusan ng Panginoon. So hindi galing kay Apostle Paul. Ito'y galing sa ating Panginoon. Ito'y hindi tinuro ng tao sa kanya o hindi tinanggap sa sino ang tao. Ito'y galing sa ating Panginoon. Yun ang makikita natin. Sa iglesia po sa Jerusalem, sa iglesia po ng Jerusalem, yung mga apostol po ay mga unang Kristiyano. They continue steadfastly, among other things, in the apostles' doctrine. Sabi nga natin, it is actually the doctrine of Christ. So itinuturo lang po ng mga apostol ang aral ng Panginoon na itinuro sa kanila. So, hindi po ito galing sa mga apostol mismo na makikita natin. Dito po sa 2 John 9, ito po yung mababasa sa 2 John 9, mayroon tinatawag na aral ni the doctrine of Christ. Basahin po natin sa 2 John 9. "Whoever transgresses or goes ahead or goes beyond and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. He who abides in the doctrine of Christ has both the Father and the Son." So dito mayroon tinatawag na aral ni Kristo, the doctrine of Christ. So, wala tayong mababasa. Nowhere do we read in the New Testament that the church was given authority to legislate laws in the church para gumawa ng batas sa iglesia. Sa ating pamahalaan, in our government, we have the legislative part of the government. Ito yung legislature. They make the laws. The executive implements the law. The Supreme Court interprets the law. So, meron yung sa gobyerno, gumagawa ng batas ay tao. We have the legislature. But in the church, there is no legislative power. Ang kapangyarihan gawa ng batas, ito'y galing po sa ating Panginoon, hindi galing sa tao. Sapagkat ang lahat ng kapamahalaan ay sa ating Panginoon. All authority was given to Christ. So lahat ng kapamahalaan sa langit o sa ibabaw ng lupa ay galing sa ating Panginoon. He is the head of the church. So siya ang Pangulo ng Iglesia sa Colossians 1:18. At dahil po siya ang Pangulo ng Iglesia, ang Iglesia ay sumusunod sa ating Panginoon sa lahat ng bagay. So dito makikita natin ang isang malinaw na dapat nating
paniwalaan. Wala tayong karapatang gawa ng sariling batas. Wala tayong karapatang gawa ng sariling doktrina. Ito ay karapatan ng ating Panginoon. The doctrine comes from Christ. Kaya nga po kung meron tayong gustong gawin, gustong implement, o gustong ituro sa iglesia, hindi tayo pwedeng gawa ng ating sariling gawain o aral dahil gusto lang natin. We have to have the authority from Christ. We have to establish scriptural authority from Christ. Kailangan natin, we should determine whether we will have a scriptural authority sa bagay na yun, whether meron tayong direct command or statement, o kumisa kung meron tayong example, o meron tayong necessary inference. Kailangan po natin clarify, hindi naman kailangan meron tayong tatlo. Kailangan may direct command, merong example o necessary inference. Kahit isa lang sa tatlong yon, that thing is authorized. Kung mababasa lang natin direct statement, that's authorized. Kung mababasa lang natin ay example, that's authorized. Ito po ang confusion, commission ng iba. Kailangan tatlo para maging authorized. Hindi. Kung ang pinag-uusapan sa Lord's Supper na kailangan natin siyang gawin, ay meron tayong direct statement, do it. Sabi niya. So meron tayong direct command. Pero ang araw ng pag-observe ng Lord's Supper, we do not have a direct command. Wala tayong direktong utos na gawin natin sa linggo. Meron tayong examples. Acts chapter 20 verse 7. On the first day of the week, when the disciples gathered together to break bread. Diba? Tapos, necessary inference. How often, how regular do we observe the Lord's Supper? Makikita, first day of the week. So, it's a weekly observance. And that's a necessary inference. Diba? So, yun po makikita natin, maling kaisipan, kailangan meron tayo tatlo para ang isang bagay kailangan is authorized na kailangan natin gawin. Pero ang makikita natin, all authority is in Christ. The doctrine comes from Christ. The doctrine doesn't come from the church. Wala tayong karapatang gawa ng sariling doktrina ang iglesia, kundi ito ay galing sa Panginoon. Ang makikita nating katotohanan, the revelation of Christ is already complete. So, yung nakasulat na yan sa bagong tipan, it's already complete. If it is already complete, ano pang gagawin natin? Di ba? Kaya lang gumagawa yung batas ng ating pamahalaan kasi nagbabago yung panahon. So, it is never completed. Halimbawa, nung nauso po yung mga hacking, mga computer hacking, wala tayong batas. Existing laws does not include yung computer-generated crimes. So, kailangan silang gawa ng batas. So, yun ang dahilan bakit nararagdagan yung batas. Dahil nagbabago yung kalagayan ng tao. But in the spiritual realm, it doesn't change. The problem doesn't change. The need doesn't change. So there is no need to change or add to the law. The problem is sin. So the solution is always the same. Hindi mo kailangan palitan. Dahil isa lang naman ang problema palagi, ang the problem of sin. So yan ang ina-address ng banal na kasulatan. So there is no need to add or to change. Sa material realm, nagbabago yung batas. Nagbabago yung physical na pangangailangan ng mga tao. Nagbabago yung sitwasyon ng lipunan. The society changes. But sometimes there is a need to change the law. Kailangan palitan ng batas. May iba sa spiritual realm, it doesn't change. Dito sa 1 Peter chapter 1, ito nga ating mababasa. 1 Peter chapter 1. I think doon sa verse 22, verse 23, ano po? Sayin ko po. 1 Peter chapter 1. Hindi siya nagbabago eh. Siya nananatili kaya magpakailanman. So it doesn't change. It remains the same. Ganyan. Sa 1 Peter chapter 1, verses 22 to verse 25. Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit,
in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever, because all flesh is grass, and all the glory of man as the flower of the grass. The grass withers, and its flower falls away, but the word of the Lord endures forever. Now, this is the word which by the gospel was preached to you. So sabi, endures forever. So hindi siya nagbabago. It doesn't change. Kaya nga, yung mga denominations, they make the mistake of changing, adding to the law of Christ. Hindi pwedeng paligdagdagan. Wala naman kailangan palitan. It's a perfect law. So there is no need to change or revise or add to it. It is the perfect law of liberty. Sabi nga po ni James, di ba? So makikita natin there is the truth that the revelation of Christ is already complete. So if it is already complete, there is no need to add to the doctrine, di ba? So ano bang daragdag mo? Kompleto na nga. So, to affirm that the church is given the authority to make laws is to say that the revelation of Christ is still ongoing. Kung sinasabi natin na ang iglesia ay may karapatang gawa ng batas, paano natin sinasabi na yung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ay nagpapatuloy pa rin? It's an ongoing process. Katulad ng the Roman Catholic Church concept. It is an ongoing process, ganyan. Or the Latter-day Saints, it is an ongoing revelation, ganyan. So yan ibig sabihin, hindi pa kompleto yung revelation, but it is already complete. Since it is already complete, we cannot add, we cannot change, we cannot go beyond. Kompleto na nga eh. Dito po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6, we did read the context na itong mga problema nila sa mga preachers. Sabi niya, ako kay Pablo, ako kay Pedro, etc. etc. Meron silang, tinataas sila ang kalagayan ng mga karal kaysa doon sa nararapat. So meron mga Paulites, alagad ni Pedro, o Peterites, alagad ni Peter. Sabi ni Pablo, mali yan. At hindi yan nakasulat sa banal na kasulatan. Ang sabi rito, so 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Sabi ni Pablo, now these things, brethren, I have figuratively transferred to myself and Apollos for your sakes, that you may learn in us not to think beyond what is written. Matuto kayo na mag-isip ng higit sa nakasulat kanya. So kailangan tayo nakatili that none of you may be puffed up one against the other. So kailangan tayo manatili kaya sa nakasulat. We need to learn not to go beyond what is written. So, kompleto na yung revelation of Jesus Christ. We cannot go beyond that. Hindi tayo pwede lumampas doon. Kompleto na nga eh. If we add to the existing revelation, we are implying that we are better than God. Di ba? Mas marunong tayo sa Diyos. Kasi dito naisip ng Diyos eh. Kaya ilagay natin. E pa, blasphemy yan. Pagkatutusin. Sabi nga po ni Paul, again, writing to the Galatians, and I quote, and I read, okay? But even if we, the apostles, or an angel from heaven, preach any other gospel than what we have preached unto you, let him be accursed. Siya'y masumpangan niya. So, di tayo pwedeng mangaral ng ibang ebanghelyo kaysa doon sa naipangaral na. Tanyan po sabi ni Apostle Paul, di ba? Let him be accursed. Susumpahin tayo ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo mga nangangaral. Huwag tayo magdagdag siya ng kasulat. Di ba mga patid? May mga tanong dyan, sasagutin po natin. So, hindi tayo pwede magturo ng ibang ebanghelyo kaysa doon sa naipangaral na sa atin. Kita natin. Dito po sa Revelation 22, chapter 22, verses 18 to 19, ang sabi ni, for I testify to everyone
For I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds to these things, God will add to him the plagues that are written in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book. So dito sa binasa natin, bawal po tayo magdagdag o bawal tayong mag-alis. Kung bawal tayong magdagdag at bawal tayong mag-alis, dito dapat manatili lang tayo kung ano nakasulat. Yun pa makikita natin, di ba? If the church has the power to make laws, then it is adding to the word of God. If the church has the power to revise, then that is subtracting from the word of God. Di ba? Pinagbabawal yan sa Revelation chapter 22. So, makikita natin, si Kristo lang po may karapatan niya. Dito po sa John chapter 16, verse 13, tinuturo po sinabi ng ating Panginoon na papatubayan ng mga apostol sa buong katotohanan niya. Papatubayan sila sa buong katotohanan. The Holy Spirit will guide the apostles into all the truth. So, ibig sabihin, pagkatapos na namatay yung pinakawaling apostle, basahin natin John 16 verse 13, ano po? Para maliwanag po sa atin. John 16 verse 13. Ito po ang ating mababasa. Ito, basahin po natin. Maawa itong mabasa, no? Ito. Verse 12, I have many things to say to you, but you cannot bear them now. However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. So, dapat nabayan ng Holy Spirit ng mga apostol sa buong katotohanan kanya. Either na nagawa ng Holy Spirit o hindi. Kung ang katotohanan ay nagdaragdag pa rin tayo sa katotohanan, therefore, it implies that the Holy Spirit was able to accomplish, to guide the apostles into all the truth. But definitely, the Spirit has certainly revealed all the truth. Naipahayag na ng Espiritu Santo ang buong katotohanan. With all confidence, sabi ni Apostle Peter, sa verse 2 Peter chapter 1 verse 3, as his divine power has given us all things that pertain to life and godliness, to the knowledge of him who called us by the glory and virtue. So, yung sinabi dito, binigyan na sa atin lahat ng mga bagay, all things that pertains to life and godliness, to eternal life and godliness. So, ano natin gustong malaman, ay naibigay na sa atin. All things. So, ano pang ibibigay? Ito po ang problema. This is the problem, the continuous revelation. The doctrine changes from time to time. For example, the Mormon Church, they used to believe that polygamy is okay sa panahon ni Joseph Smith. But then there was an alleged revelation that they applied for statehood within the United States. The United States Constitution prohibits polygamy. So allegedly, they received a new revelation forbidding polygamy. Ang problema doon, previously, polygamy is not sinful. After the revelation, now the polygamy is sinful. So, hindi magkakatugma, magkakaparang pananampalataya nila. So, nung panahon ni Joseph Smith, at pagkatapos sila mag-apply for statehood to the United States, di ba? Hindi siya isang pananampalataya. Iba-iba klaseng pananampalataya, depende sa panahon. Hindi naman po pwedeng mahirap yun. So, dito ang pinanggagalingan na salita ng Diyos is from God. It's God breath.
Alam nyo, when we speak, we need air. Kaya it's God's breath. Pag wala kang hangin, when you lose your air, you cannot speak. Once upon a time, the late Brother Rick, nagkasakit siya sa kidney, nung nasa Baybay Lady pa. Sobrang sakit. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapagsalita. Walang lumalabas na sound. Kaya when you speak, it is vibrated by the air do sa ating vocal cords. Kaya kailangan mo lang hangin para magsalita ka. Kaya God's breath. Yan ang sabi ng inspiration. Ganyan. Ay, iba naman po yung kahulugan natin ngayong inspired. Para kayo masaya, then you can make a music, or you can write a poem, or you can write a story. You are inspired by something. Yung mga musician, they are inspired dun sa nakita nila, then they start to begin to make a song. Hindi yan ang ibig sabihin ng inspired sa banal na sulatan. Ang ibig sabihin, inspiration dito 2 Timothy, chapter 3, 16, 17, and we read, all scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Given by inspiration, ganyan. God's breath, literally. So ito'y galing sa bibig ng Diyos. It originated from God. Dito sa Mateo, chapter 4, nang tuksuin ng diablo ang ating Panginoon, nagwawas ng tinapay mula sa mga bato, dahil 40 days, 40 nights, hindi kumakain ng Panginoon. Imagine kung gaano kagutom ang Panginoon. Tandaan po natin, ang inaatake ni Satanas ang ating kahinaan. Sa Matthew chapter 4, verse 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. God's breath. From the mouth of God. So, origin po ng salita ng Diyos ay ang Diyos. Papasinin po nyo, hindi sa binasa natin sa 2 Timothy, the Bible is complete. Para papatubayan po tayo sa lahat ng mga obligasyon po natin bilang mga Kristiyano. Tingnan niyo yung binasa natin. All scripture is given by inspiration of God, and it's profitable for doctrine, sa ating pagtuturo, pangangaral, for instruction in righteousness. Noon din, pag pinuturo natin ng mga tao maging matuwid, that the man of God may be complete. Sa ibang salin, may be perfect. Nang ibig sabihin ay complete, thoroughly equipped for every good work. Ibig sabihin, kaya natin sumunod sa kalooban ng Diyos. Pag tinuturuan natin ang tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Now, the teachings of the apostles have been confirmed by signs and wonders at various miracles and gifts of the Holy Spirit. Paano natin nalalamtigan sa Diyos? Ito'y pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan na sinasabi dito by confirming by signs. Let me sabihin ng sign, it is pointing us to something. Pag nakakita ka ng miracle, it is pointing us to something. Wonders, it make you think. Ano bang ibig sabihin nito? Various miracles, ito'y supernatural. Ito hindi po ordinarily nangyayari. Kaya it's a miracle. It's the origins. Ang galing yun. And gifts of the Holy Spirit. So, yun ang confirmation. Basahin natin. Yun po sa Hebrews chapter. It is confirmed. In other words, it is confirmed na ito ay totoo. Ito ay salita ng Diyos. Hindi salita ng tao. It's Hebrews chapter 2. Basahin po natin. 3-4. Yun yun nung yung salitang tanan, ang akala ko yung mag-asawa, ibig sabihin nun. Pinabasa ko yung lumang Tagalog, paano tayo makakatanan kanya? Paano tayo makakatakas? Sabihin. So yung mga nagtatanan, tumatakas pala yun. Sabi dito, basahin natin. Verse 3, how shall we escape
If we neglect so great a salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed to us by those who heard him, God also bearing witness both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit, according to His own will. So paano tayo nakakatakas doon sa salita ng Diyos na ito'y napatunayan galing sa Diyos sa inyo? Nandoon ang dakilang kaligtasan yan. So kung tinanggap natin yan, paano tayo nakakatakas doon? Ganyan. So, ibig sabihin, it was already confirmed na ito'y ay katotohanan. Nung sinugo ng Panginoon ang mga apostles, meron siyang binigay na signs o power to make miracles, yung mga apostles, to confirm na yung salita nila ay galing sa Diyos. Pasilin natin, sila yung mga mangingisda. Mangingisda at siyang tax collector. 11 fisherman and one tax collector. Yung tax collector si Matthew o si Levi at si 11. Paano sila paniniwalaan ng tao? Pag gano'n ang sitwasyon mo sa lipunan, most probably, hindi kayo napapansinin. Ang pinapansin sa ating grupo, yung matatas na tao. Mga politiko, yung mga mayayaman, etc. Yung mga professional na mga tao, mga doctor, engineers, yan ang pinaniniwalaan nila. Pero kung magsasaka lang at mangingisda lang, pagtatawanan ka lang ng lipunan, di ba? So, ginawa ng Diyos, ng ating Panginoon, binigyan sila ng mga tanda. Basahin po natin. Dito sa Matthew 16, 17 hanggang verse 20. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons or demons. They will speak with new tongues or with new languages. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Sino yung mga yun? Yung mga apostles. So then, after the Lord has spoken to them, sino yung them? The apostles. He was received up into heaven and sat down at the right hand of God. And they went out, sino yung they? The apostles. And they ran out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Amen. So yung mga signs na nagpapatunay na yung mga tinuturo o tinuro ng mga apostles ay galing sa Diyos. So alam po natin na ito ay katotohanan. Ngayon, if there is a continuing revelation from God, they need the same kind of confirmation. If not, why not? Bakit kung nagpapatuloy pa rin ang pagpapagkaloban ng Diyos, kailangan pa rin i-confirm na ito galing sa Diyos. Hindi sa parehong paraan din. Bakit yung mga denomination, wala naman silang confirmation na yung kailang conclusion sa kailang convention, synod, or council, yung yung kailang itinuturo ay galing sa Diyos. Saan yung sign doon? Kung walang sign, walang confirmation, paano natin malalaman na yung totoo? Di ba? In the same manner, nung nangaral po yung mga apostles, kaya naniniwala yung mga tao dahil meron silang tandang kalakip, meron silang kapangyarihan gawa ng miracles, etc. Para they can confirm na itinuturo na ay galing sa Diyos. Di ba, mga kapatid? Kung ngayon, sabi nga natin, kung mayroon pa rin nagpapatuloy na pagpapahayag ng kalooban ng Diyos, so di ba kailangan din ng the same confirmation, in the same manner, in the New Testament? If not, why not? Bakit naman hindi? Di ba? Ganun din ang proseso nung unang panahon, ganun din ang proseso ngayon. So, since revelation from God is complete, the church conforms itself to such revelation. Kung ang pagpapayag ng kalooban ng Diyos ay kompleto na, ang kailangan ng iglesia ay sumunod doon. Hindi gagawa ng panibagong batas, kundi sumunod sila doon. Doon siya pinahayag ng katotohanan ng Diyos. Di ba? Susunod ka doon, dahil kompleto na eh. Kung kompleto na, wala ka ng problema. Kailangan mo lang sumunod doon sa completed revelation of God. Di ba? Di ba totoo yung mga kapatid? If the revelation of God's will is complete,
then there's no need for the church to make laws. What for? At para saan? Di ba? For? What for? Kompleto na nga eh. Ba't ka pa gagawa ng batas? Anong dahilan? Oo. Nagkakasala tayo sa Diyos. Para wala tayong pananampalataya na yung ipinahayag na katotohanan, yun na yung katotohanan. Nagkakasala tayo sa Diyos, mga kapatid. So, from whose authority siyang galing? Jude says it all. Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. Yung faith dito, hindi po yung pananampalataya ng bawat isa, kundi yung nilalaman ng ating pananampalataya. This is metonymy. The faith does not refer to the personal faiths of Christian, but to the things that we need to believe. Yung mga bagay na dapat nating paniwalaan. Ito na po ay minsan at magpakailaman na ipinahayag sa atin. So, hindi wala na tayong dapat gawin, kundi talaga sumunod lang po tayo sa kalooban ng Diyos. The word faith, sabi nga natin, this verse comes from the Greek pistis. And in this verse means by autonomy, what is believed, the contents of belief, the faith. Yung ating pinaniniwalaan. Yun ang ipinahayag minsan at magpakinalman sa mga banangan. Thus, the contents of our beliefs has already been delivered once and for all. So, ibinigay na dapat nating paniwalaan. Bakit pa tayo gagawa at mag-iisip na gawa ng karagdagan? We cannot add, we cannot subtract from the Word of God. We only have one faith. So Ephesians 4:4, there is one faith. So there's only one. We have the same contents of what we believe. One faith. Isa lang ating pinaniniwalaan. Di ba mga isa lang ating pinaniniwalaan. And that is the doctrine of Christ. So 2 John 9. So the Church of Christ, or the churches of Christ, and mga iba-ibang congregation, do not have their own doctrine. They simply follow the doctrine of Christ. They do not have the power to legislate laws. Walang batas, mga kapatid. Brethren, in other words, there is no such thing or such an animal as Church of Christ doctrine. Natin sabihin nyo, it implies something that is wrong. Ano yun? That the Church of Christ makes its own doctrine. The doctrine is from Christ, not from the church. Maliwanag po yun. Dapat nating lumiwanag sa ating kaisipan. There is only the doctrine of Christ. We do not get our doctrine from the Bible. The Bible is the doctrine. We are biblically based. No, we should not be biblically based. We need to believe what the Bible says. Sabi nga po ni Thomas Campbell, alam po niyo, hindi naman sa pinagmamalaki ko, nakita ko yung punto niya sa Bethany, West Virginia. At nangilabot ako doon dahil siyempre, nandito yung tao na noong unang panahon na sila'y umalis sa mga ling-aral ng Presbyterian Church at sila'y naging mga Kristiyano. Sabi niya, we speak where the Bible speaks and we are silent where the Bible is silent. That's the correct attitude. Hindi tayo dapat mapas, gawa na sarili nating aral, mga kapatid. We speak where the Bible speaks and are silent where the Bible is silent. Mga kapatid, walang aral ang Church of Christ. Brethren, there is no such thing or such an animal as Church of Christ doctrine. Kung meron kayong, kung nakakamapangutana, sabihin nyo. Kung meron kayong mga saludsod, tanong, pregunta, question, maganda po ito, pwede man tayo magtanong. Sabi nga po ni Harry Osborne, the most important question is the question you didn't ask. Yung dapat tanong, di mo tinanong.
Yan ang pinakamahalaga dahil hindi mo alam yung sagot. So maraming salamat po mga kapatid sa inyong matyagang pakikinig mga kapatid. Maraming salamat mga kapatid. Bigyan po natin ng mga bumati. Gina Lee, good evening. Lorena Desierto, good evening po. Oljano Campo, good evening po. Melinda Dizon Senis, blessed evening po, Brother Lordy. Leonito Turaliza, na imbang gabi kada kay amin. Lilia Domingo, good evening everyone. Moses Quinto, good evening po. Benjamin Zambrano, na imbang gabi kada kayo amin kakabsat. Dalawa po magandang gabi sa lahat mga kapatid. Benjamin Zambrano ulit, magandang gabi, Brother Lordy. Ibanyas Senior Sani, good evening to you, to all of you. Jeremy B. Georgie, good evening po, brother. God bless. Rafael Ortiz, magandang gabi po. Medic Canon, magandang gabi sa ating lahat ng mga kapatid. Agosto 12. Joseph Sonorio, good evening po. Iliga City, Church of Christ. Dea Kakolis, blessed evening. Brethren, to God be all the glory. Joseph Sonorio, tanong po ito. Sylvia Squadra, magandang gabi, Brother Lordy, ug sa tanang mga kaigsuonan, magandang gabi, Brother Lordy, sa lahat ng mga kapatid, ganyan. Tapos si JM Kong, magandang gabi, Brad, from Baybay Leyte. Archon Roy Sumabal, magandang gabi, sabi dito. Sa tanang mga igsuong sa Ginoo, magandang gabi sa lahat ng mga kapatid kanya sa Panginoon. Nida Billamin, magandang gabi, Brother Lordy. Salunga sa tanan, magandang gabi, Brother Lordy, sa lahat kanya. Jeremy B. Georgie. Okay. Tanong. Pinakalang po yung tanong. Ano po? Tanong. Ito yung tanong. How about the kind of grape juice to apply like a powder juice? Meron pong powder juice na pure grape juice actually. Bigyan mo ng tubig. Pero hindi po yung concentrated na powder juice na binibili sa tindahan. Hindi naman po juice talaga yun eh. Yun po ay artificial juice. Hindi pwede yun. Yung mga artificial, yung mga artificial juice yan. Hindi naman talaga juice po yun. Yun po yung mga chemical na may lasang juice. So artificial flavor, hindi pwede yun. Dapat natural grape juice. Pag nakalagay natural grape juice, pwede nating gamitin sa Lord's Supper. Si Agosto 12. May narinig po akong nagsabi, let's follow the light because the revelation is progressive. Tama po ba? Mali. The revelation has been completed. It's already complete. It's not progressive. Pag sinabi natin progressive, nagpapatuloy yan. Hindi na po nagpapatuloy. Tapos na siya. Nasabi na ng Diyos yung sabihin. So, it closed already the revelation. So, there is no such thing as continuous revelation. Na sinabi na ng Diyos ang lahat ng mga bagay na dapat niyang sabihin na kailangan natin para tayo maligtas. Sa 2 Peter chapter 1, verse 3. Si Agosto 12, sa daming Bible versions and translations, ano po talaga yung inerrant na available today? There is no perfect translation. Pero yung mga pinakamagandang gamitin ay yung mga translation, first of all, word for word translation. Hindi po yung paraphrase, hindi pwede yun. O kaya yung dynamic equivalence. In other words, yun sa dynamic equivalence translation, yung iniisip na nagsaling kung anong kahulugan. Yan ang nilalagay. Hindi pwede yun. Dapat word for word translation lang. Yung, halimbawa, yung Grego ng mag-isip tayo ng baptisma. Dapat yan ay ilagay na immersion. Yun ang translation. Kaya sa atin, hindi sinalin yun. It was transliterated, kaya naging baptism. Kaya pag siya itatranslate natin sa taong paraan, dapat immersion yun. So yun po, mga King James Version, American Standard Version, pero mga luma na yun. Yung kailang English ay
obsolete, hindi na natin ginagamit. So yung maganda, New King James, New American Standard Bible, yun ang aking pwedeng i-recommend. Ano po? Yun ang aking ginagamit. Para magkaroon tayo ng mas maayos na pag-aaral, meron ka tayong comparative versions ng Biblia. Magkakaano sila, magkababasa mo yung isang version, isang version. Makakatulong po yun sa ating pero yung mga one-man translation, hindi pwede yun. Kasi, halimbawa yung translation ng mga ginawa ng mga churches para may defense yung kailang aral, ba New World Translation ng mga saksi para maproteksyonan nila yung kailang aral, hindi pwede yun. That's biased para sa kanila. It should be an objective translation. So yung maraming tao nagsalin, yan, King James, etc. Yun na maganda. Yung mga scholars ang nagsalin. Yan lang po, naging maayos po ang ating at mga sagot. Wala pong tanong. Tayo po ay meron ano. Sabi ni Joseph Sonorio, and also about singing how many songs to apply. That's a matter of judgment. Kung gusto mong maraming awit, pwede. Bawa, kung sa pagsamba mo, gusto mong awit 10, pwede naman. Kung awit ka ng 2, pwede rin. Mga sinabi sa atin ng Diyos kung ilan ang ating awit. So it's a matter of judgment. Kung ilang gusto mong awitin sa isang pagsamba. Ano. Sana po nasagot natin. So tayo po ay manalangin. Pagpaalam na po tayo. Pag muna kami po ay papasalamat sa inyo sa oras na ito mga kapatid. Dahil nakraw sa ating pag-aaral sa gabing ito. Nawa ito yung nakatulong sa mga nakinig, nanonood. At sana po saliksikin nila ang mga binalang sulatan para malaman nila kung ano yung katotohanan at maging patnubay sa kanila sa araw na pamumuhay. Ama, kami humingi ng kapatawaran sa inyo sapagkat kami mga nagkakamali sa paminsan-minsan sa aming buhay, tanawasan yung kaloban, o hindi namin nagagawa ang aming dapat gawin na inyong pinag-utos sa amin. Kami po ay humingi ng iyong kapatawaran. Sana po bigyan nyo kami ng kasipagan na mag-aaral po sa inyong mga salita at lalo po kami maging masigasig sa paghahanap po ng inyong kalooban. Dadalhin din po namin ang mga namumuno sa amin sa pamahalaan na sana sila maging marunong upang magawa nila nararapat nilang gawin para sa ipagpapatuloy ng kapayapaan na aming bayan. Dinadalangin namin ng Diyos sa sana hindi magkaroon ng kaguluhan sa buong mundo na hindi po makakabuti sa mga tao na ninirahan, rin din po sa pangangaral ng inyong ebanghelyo. Ama, kami po ay papaalam na magkaroon kami ng kapahingahan sa gabing ito at makabigyan nyo kami ng karagdagan ng buhay sa araw ng bukas. Binabati ko po ang mga pong nakikinig ngayon. Sana ay magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Maraming salamat po sa inyo. Tayo po mag-ingat. Naaway tayo po ipatabayan ng Diyos. Maraming salamat.